Matthew chapter 8 verses 5 to 10. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I not heal him if I so desire? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldier under me. I tell this one, go, and he goes, and the one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang praying with faith. At ngayon pa lang po ay hingi na ako ng dispensa. Nanghingi na ako ng kapatawaran sa magiging background music ko. Ang magiging background sound ko dahil bukod sa ingay sa loob, meron pa yung mga motor, ingay ng mga motor. So, balik tayo sa ating talakayin na praying with faith. Ang una pong katarawanan na dito, ang mga araw kay Pastor Russell Acampay, he seeks the right person. Ang paghihirap po ni Jesus, ang paghahanap pala ng ating Panginoong Jesus, ng mga taong may tunay na pananampalataya, tulad ng nangyari sa centurion na binasa po natin. Grabe po yung tiwala niya, yung reply niya kay Jesus Christ na umabot pa sa punto na napahanga niya ang ating Panginoong Kristo. Ito po ay nagpapakita ng tiwala at paggalang sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay may mga tamang tao o yung mga Hudyo po o yung mga taong nasa mataas na katayuan, kundi yung mga matinding pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay pagtukoy ng ating mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo na sa paghahanap ng mga taong may tamang pananampalataya. Hindi lang tama kundi malalim na pananampalataya. Tulad ng pinakita sa centurion na may kababaang loob po, tsaka buo po yung tiwala niya, buong buo yung faith niya sa ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katarungan ni Pastor Russell Acampay, he believes in Christ's power. Ang centurion po ay may tiwala sa kakayahan ng ating Panginoong Kristo na magpagaling at gumawa ng himala. Magpagaling po sa kanyang tagasilbi na pinapagaling, hinihingi niya ng pagpapagaling sa ating Panginoong Kristo noong araw na yun o noong oras na yun. Ano man ang distansya o kung gaano man kalayo yung kanyang servant, siya na mismo yung lumapit sa ating Panginoong Kristo. Gusto niya sabihin ng ating Panginoong Kristo na pwede po bang pagalingin niyo ang aking servant? Kahit hindi niya dinala yung mismong servant niya, may faith siya na kayang pagalingin ng ating Panginoong Kristo. Yung servant niya, kahit nasa malayo, sabihin lang, magsabi lang ang ating Panginoong Kristo na pagaling siya, alam niyang at may tiwala siyang gagaling ang kanyang servant. Pinapakita niya na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa pisikal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi dapat malapit, hindi lang kunwari ang ating Panginoong Kristo, hindi niya kailangan lumapit pa o hawakan pa yung pasyente o yung nagpapagaling para mapagaling niya yung isang tao o yung certain person, kundi sa kanyang kapangyarihan at authority. Kahit po gaano siya kalayo, kahit magkabila ang mundo pa yan, sabihin lang po ng ating Panginoong Kristo na gagaling siya, ay gagaling siya. Dahil po dito ay napa-amaze ang ating Panginoong Kristo at pinuri ang centurion dahil sa kanyang pinakita na faith. Grabe yung faith niya. Sinabi niya, wait lang, balikan natin. Ito po yung sinabi ng centurion. Lord, I do not deserve to have you to come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Grabe! Sabihin mo lang ang word at alam kong gagaling. Alam ko sarili ko na gagaling ang aking servant kahit hindi niya mismo dala yung servant. Ayun pa po, may dinagdag pa po siya. I myself a man under authority with soldier under me. Parang dito, nire-reflect niya sarili niya, yung authority ng ating Panginoong Kristo. Meron siyang tauhan, meron siyang sundalo na sakop niya. At ito po, I tell this one, go, and he goes. Kung ano po yung sabihin niya, yun din po yung sinisunod ng servant niya at yun din po yung ginagawa ng kanyang tauhan.
And that one come and he comes. Kung pinapalapit niya, lumalapit din po yung tauhan niya. And I say to my servant, do this, and he does it. Kung ano po yung gusto niyang ipagawa sa kanyang servant, ay ginagawa po. At ganun din dapat. Ganun, alam niyang ganun yung authority ng ating Panginoong Kristo na kapag kung ano yung gustuhin o sabihin ng ating Panginoong Kristo, ay alam niyang magkakaroon ito ng katuparan o mangyayari at mangyayari yun sa anuman sa ayaw man natin sa gusto. Kaya nung sinabi po yun ng centurion, ay sobrang na-amaze po ang ating Panginoong Kristo dahil nga po ganun. Grabe yung faith niya. Grabe yung pinakita niyang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nakamit niya yung pinuri siya ng ating Panginoong Kristo at saka yung pagka-amaze ng ating Panginoong Kristo. Kaya sinabi niya wala pang ganitong pananampalataya sa Israel o yung mga Hudyo hindi pa rin pakita ng ganong kalalim na pananampalataya. May kapangyarihan ang ating Panginoong Kristo na pagaling mula sa malayo. Tulad nung kung paano niya pinamumunuan yung kanyang mga kawan o sumusunod sa kanya o tayo mga Kristiyano. Lahat po tayo hindi natin physically na kikita ang ating Panginoong Kristo, pero alam natin na siya po yung ating pinuno at siya po yung namumuno sa atin sa mga buhay natin, sa mga pang-araw-araw nating ginagawa. Yun lang po. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Asa Lacampo ay he causes Jesus to marvel at his faith. Sorry po sa background sound dahil nasa church po ako ngayon. Gumagawa po kami nagti-training, nagpa-practice for roleplay at mahirap pong gawin sa bahay yung itong devotion dahil nga po bukod sa pagod na ay dadala ng antok at baka mawalan tayo ng devotion. Mahirap na mabalik tayo sa ating usapin. He causes Jesus to marvel at his faith. Nangangulugan po ito na ang centurion ay nagpakita ng isang uri ng pananampalataya na labis na nagpabangha sa ating Panginoong Kristo. Yung pananampalataya niya na parang kung ano yung alam niya sa sarili niya o tanggap niya at kinikilala niya sa sarili niya na kung ano yung sabihin ng ating Panginoong Kristo, lahat ng gustuhin, lahat ng sabihin, lahat ng i-command ating Panginoong Kristo ay mangyayari at mangyayari. Kaya doon po ay grabe, ito po yung nagpapakita ng pananampalataya na wagas at sobrang lalim. Kaya ang pananampalataya ito po ay hindi pangkaraniwan at nagpapakita ng isang mataas na antas ng tiwala, ng kapangyarihan at authority ng ating Panginoong Kristo. And as a Christian, yun din po dapat yung faith na ipakita natin. Yung ganun kalalim din po dapat na faith. Yung ipadama natin at ipakita natin sa ating Panginoong Kristo sa ibang tao, sa kapwa natin, may tao man o wala, ganun dapat yung ating pinapakita pananampalataya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.